Sa taong 2035, ang mga tripulante ng Hermes ay nakarating sa Mars para sa 31 Solar Day Expedition. Sa ika-18 araw ay ginalugad nila ang Acid Allia Planitia at ang botanist na si Mark ay nangongolekta ng mga sample para sa pagsusuri. Sa sandaling iyon, ang system operator na si Beth ay nakatanggap ng babala ng dust storm mula sa computer at sinabi sa mga tripulante na bumalik sa tirahan sa ibabaw na tinatawag na hub. Habang pinagmamasdan ng mga ulap na papalapit, sinabi ni Mark at Alex, ang chemist, na dapat nilang hintaying mawala ito. Ngunit tinansya ni Commander Melissa na ito ay magiging lubhang mapanira, kaya inutusan niya ang lahat na lumikas. Nang makapagsuot ng suot ang lahat, binuksan nila ang pinto ng hub at agad na tinamaan ng dust storm. Nagsumikap silang makalusot at nanatili si Mark sa dulo ng linya upang isara ang pinto. Maaaring patumbahin ng bagyo ang kanilang Mars Ascent Vehicle o MAV sa lalong madaling panahon kaya kailangan nilang magmadali, bagaman iniisip ni Mark na maaari nilang i-angkla ito gamit ang mga cable at ang rover. Biglang natanggal ang satellite dish at kinailangan ng lahat na umilag para makaiwas dito. Gayunpaman, hindi sapat ang bilis ni Mark at tinamaan siya ng dish. Habang si Mark ay pinalipad sa kadiliman, ang computer ay nakatanggap ng babala ng pagpalya sa suit. Hindi nila siya mahanap sa scanner at hindi rin makita ang kanyang vitals. Ipinadala ni Melissa ang natitirang mga tauhan sa MAV habang siya ay nananatili upang maghanap pa ng kaunti. Ipinaliwanag ng surgeon na si Chris na sa pagpalya pa lang ng suit ay tiyak na patay na si Mark sa ngayon, hindi pa banggitin na ang bagyo ay nagsisimula ng pabagsakin ng MAV. Wala nang ibang pagpipilian si Melissa kundi ang sumama sa kanyang crew at pahintulutan ng paglulunsad. Umalis ang MAV sa Mars habang ang mga tripulante ay nagdadalamhati sa kanilang nawalang kaibigan. Samantala, lumitaw ang administrator ng NASA na si Teddy sa press conference upang ipahayag na ang tripulante ng Hermes ay babalik nang wala ang isa sa mga astronaut. Gayunpaman, sa Mars, lumipas na ang bagyo at nagising si Mark nang ipaalam sa kanya ng kanyang suit na kritikal ang kanyang oxygen level. Ang isang piraso ng metal na nakakabit sa satellite sa pamamagitan ng wire ay tumusok sa kanyang suit ngunit pinananatiling nakatakip din ng butas na nagpapaliwanag kung bakit buhay pa siya. Pagkatapos putulin ng wire, nagmamadaling bumalik si Mark sa hub at masakit na tinanggal ang metal rod, gayunpaman, may piraso pa rin sa loob. Gumamit siya ng forceps para tanggalin ang pirasong iyon bago isara ang sugat. Pagkatapos ay nag-login siya sa computer at nagsimula ng video log para i-record ang mga detalye ng nangyari sakaling hindi siya makaligtas. Dahil nasira ang antena, wala siyang paraan para makipag-ugnayan sa NASA at ang susunod na manned mission ay darating sa Mars sa loob ng 4 na taon, ngunit hindi niya iniisip na makakaligtas siya hanggang sa araw na iyon. Habang lumilitaw ang isa pang bagyo sa labas, halos buong araw ay nagpapahinga si Mark ngunit kalaunan, nainip siya. Sinimulan niyang linisin ang hub at ilagay ang mga gamit ng kanyang mga kaibigan sa mga kahon na may label. Ang pagtingin sa lahat ng kanilang mga larawan ay nagbigay inspirasyon sa kanya na hindi siya mamamatay doon. Sa umaga ay inayos niya ang lahat ng pagkain kasama ang kanilang itinabi para sa Thanksgiving na mayroong ilang patatas na nagbigay sa kanya ng ideya. Gamit ang kanyang pagsasanay bilang botanist, sinimulan ni Mark ang paggawa ng greenhouse sa loob ng kubo na may lupa ng Mars at ang mga dumi sa banyo ng crew bilang pataba. Itinanim niya ang lahat ng patatas, ngunit kakailanganin ito ng maraming tubig para lumaki. Sa kabutihang palad, mayroon siyang mga kasangkapan at mga piraso upang lumikha ng isang aparato na maaaring magsunog ng natitirang rocket fuel at gawing tubig. Sa unang pagkakataon na binuksan niya ang makina ay nasunog, kaya kinailangang ayusin ni Mark ang kanyang mga kalkulasyon bago subukang muli habang nakasuot ng protective gear. Sa oras na ito, gumana ito ng maayos at ngayon ay may tubig na siya para sa kanyang sarili at para sa kanyang hardin. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nagsikap si Mark at nire-record ang lahat sa pang-araw-araw na video log. Siya ang nag-aalaga sa hardin at nag-aayos ng mga solar panel sa labas. Sa ika-54 na araw, natuwa siya nang matuklasan na lumalaki ang mga halaman. Sa Earth, sinabi ng direktor ng Mars mission na si Vincent kay Teddy na dapat na silang mag-ayos ng bagong paglalakbay sa halip na maghintay ng 4 na taon dahil hindi na kumpleto ang huli. Hindi sumang-ayon si Teddy, sinabi na kung magpapadala sila ng spaceship ngayon ay ipapakita nila ang katawan ni Mark at hindi ito magugustuhan ng publiko. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Vincent na magagamit nila iyon sa kanilang pabor kung palalabasin nila ang misyon bilang pagbabalik upang kunin ang katawan para sa pamilya. Makalipas ang ilang minuto sa Texas Space Center, nakatanggap ang operator ng mensahe mula kay Vincent na humihiling sa kanya na maghanap ng ilang partikular na coordinates sa Mars. Ginamit niya ang satellite upang suriin ang lugar at laking gulat niya nang matuklasan niyang may mga pagbabago sa hub. Pagkatapos ng emergency na tawag, si Teddy, Vincent, at ang direktor ng media na si Annie ay nagmamadaling pumunta sa Space Center upang makita nila ito mismo.
Napagpasyahan nilang buhay si Mark at nagsimulang magtalo kung paano magpapatuloy dahil hindi magiging maganda ang reaksyon ng pangkalahatang publiko sa pagdinig na iniwan nila ang isang astronaut at malamang na makonsensya ang mga tripulante. Iniisip ni Teddy na hindi mabubuhay si Mark nang walang pagkain at nag-aalala si Vincent tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ni Mark dahil malamang na iniisip niya na siya ay inabandona ng kanyang mga kasama. Kinabukasan ay lumabas si Teddy sa isa pang press conference na nagpapahayag na buhay si Mark ngunit hindi niya masagot ang anumang mga katanungan dahil kulang siya ng karagdagang impormasyon. Hindi pa alam ng crew ang tungkol dito. Sa ika-70 araw, napagpasyahan ni Mark na kailangan niyang magsimulang mag-isip ng pangmatagalan. Ang koponan na darating sa loob ng 4 na taon ay lalapag sa 3,200 kilometro ang layo mula sa kanyang hub, kaya kailangan niyang maghanap ng paraan upang makarating doon. Ang unang problema ay ang tanging gumaganang rover na maaaring umabot sa pinakamataas na distansya na 35 kilometro bago ito kailangang ma-recharge. Ang pangalawang problema ay aabutin ng 50 araw ang biyahe upang makumpleto kaya siya ay titira sa isang rover na may kaunting suporta sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga piraso mula sa rover na nawasak ng bagyo, nagawa ni Mark na doblehin ang buhay ng baterya ng gumaganang rover. Sinubukan niya ito sa kalagitnaan ng gabi at napansin niya kung gaano lumalamig, ngunit ang pagpapaandar ng heater ay makakaubos ng baterya. Pagbalik niya sa hub ay napagpasyahan niyang dapat niyang hukayin ang radioisotope thermoelectric generator na isang mapanganib na gawain dahil puno ito ng plutonium. Sa pamamagitan ng maingat na pagtatrabaho, nagawa niyang makuha ang generator nang walang anumang aksidente at ikinonekta ito sa rover. Sa Earth, lumabas si Vincent sa isang press conference upang ipaliwanag ang aktibidad ni Mark dahil pampubliko ang satellite footage. Ipinaliwanag niya na malamang na gustong pumunta ni Mark sa landing site ngunit kung makakausap siya ng NASA, sasabihin nila sa kanya na maghintay hanggang sa mailigtas siya. Pagkatapos, pinagalitan siya ni Teddy dahil sa sinabi niyang iyon sa camera dahil hindi pa rin nila alam kung posible bang iligtas si Mark. Gusto rin niyang magpadala ng supply probe sa Mars kaya sinabi sa kanya ng koponan na tatagal ng 9 na buwan ng paggawa at pagpapadala nito. Inutusan ni Teddy ang lahat na mag-overtime at tapusin ito ng 3 buwan. Iginiit ng flight director na si Mitch na dapat nilang sabihin sa mga tripulante ng misyon ang tungkol dito ngunit tumanggi si Teddy na gawin ito hanggang sa matiyak nilang maliligtas si Mark. Sa ika-70 na araw, sa wakas ay nakapag-ani si Mark ng patatas mula sa kanyang hardin. Muli niyang itinanim ang maliliit at ang malalaki ay inipon niya para sa kanyang supply ng pagkain. Pagkatapos ay tumingin siya sa mapa habang sinusubukang mag-isip ng paraan upang ayusin ang problema sa komunikasyon at sa wakas ay nakakuha ng ideya. Sumakay siya sa rover at nagmaneho saglit sa direksyon na noong una ay nalilito si Vincent. Gayunpaman, nasabik siya nang tumingin din siya sa mapa at napagtanto kung saan pupunta si Mark. Ilang sandali pa ay naghukay si Mark sa buhangin upang kunin ang Pathfinder probe na huling nagamit noong 1997. Inilagay niya ito sa rover at ibinalik ito sa hub upang simulan ang pagkukumpuni nito. Kasabay nito, nagmadali si Vincent para makipagkita sa engineering team at inilabas ang replika ng Pathfinder para makapag-program sila ng koneksyon. Sa kalaunan, ang parehong Pathfinder ay nagkaroon ng contact at ang koponan sa Earth ay nakatanggap ng mga larawan mula sa Mars. Nagmadali si Mark na maglagay ng karatula na nagtatanong kung nakikita nila siya kasama ang 2 pang palatandaan na nagsasabing oo at hindi. Ginalaw ng team ang camera para ituro ang oo at nagdiwang si Mark. Ngayon ay kailangan niyang mag-isip ng paraan para magkaroon ng komplikadong pag-uusap sa agham gamit lamang ang isang camera at mga palatandaan. Kinuha niya ang computer ni Beth at nakahanap ng chart na may mga alphanumeric unit na sinetap niya sa paligid ng Pathfinder gamit muli ang mga sign. Mabilis na naintindihan ng mga inhinyero nang nasa ang kanyang ginagawa at inulit ang proseso sa kanilang lab. Nang handa na ang lahat, maaaring magsimulang magpadala ang magkabilang panig ng mga mensahe sa isa't isa. Sinabi sa kanila ni Mark kung paano siya nakaligtas at tiniyak na hindi ito kasalanan ng crew. Pagkatapos ay sinimulan ng NASA na magpadala sa kanya ng mga tagubilin kung paano i-hack ang rover para maaari itong makipag-usap sa Pathfinder sa pamamagitan ng pagbabago sa broadcasting frequency. Sinunod ni Mark ang mga tagubilin ng perpekto at hindi nagtagal ay nakatanggap ng mensahe mula kay Vincent na nagsasabi sa kanya na pinapanood nila siya at ang buong mundo ay sumusuporta sa kanya. Nangako siyang gagawa sila ng mga plano sa pagsagip at magpapadala sila ng supply mission para pakainin siya. Nang tanungin ni Mark ang tungkol sa kanyang mga kasama, kinailangang ipaliwanag ni Vincent na hindi pa nila sinasabi sa kanila na buhay siya dahil kailangan nilang mag-concentrate sa kanilang biyahe pabalik. Hindi natuwa si Mark tungkol dito at nagsimulang magpadala ng maraming pagmumura para sirain ang pandaigdigang broadcast. Kinailangang kausapin ni Teddy ang mga nakatataas at kumbinsihin silang ganoon ang ginawa ni Mark dahil sa stress, ngunit kinumbinsi siya ni Mitch na huwag magpaalam kay Vincent at makipag-ugnayan sa mga tripulante. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang umalis sila sa Mars at nagulat ang mga tripulante nang makakita ng video message para sa kanilang lahat.
Ang mga astronaut ay nagtipon sa paligid ng screen at pinanood ang video ni Mitch na naglalabas ng malaking balita. Gaya ng inaasahan, nakonsensya ang lahat sa pag-iwan kay Mark. Sa ika-128 araw, ibinahagi ni Mark sa kanyang log kung paano patuloy na humihingi ang NASA ng mga updates sa kahit na pinakamaliit na bagay at ngayon ay gusto nilang pamahalaan ang kanyang mga pananim na parang hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Nakatanggap din siya ng maraming email, kabilang ang isa mula sa presidente at isa pa mula sa kanyang universidad. Sinabi nila na sa sandaling magtanim ka ng mga pananim sa isang lugar ay opisyal mong sinasakop ito, kaya inanunsyo ni Mark na sinasakop niya ang Mars. Sa sumunod na transmission, hiniling ng NASA kay Mark na mag-post para sa picture at nagalit si Annie dahil sinubukan niyang maging nakakatawa sa halip na gumawa ng isang bagay na maganda para sa press. Sinabi sa kanya ni Teddy na i-post pa rin ito kasama ng isang anunsyo tungkol sa pagpapadala sa kanya ng mga supply sa loob ng 9 na buwan. Magiging sapat ang pagkain niya hanggang doon ngunit nag-aalala si Teddy na baka may mangyari. Isang gabi, natapos si Mark sa paggawa ng ilang maintenance sa labas at bumalik sa hub. Gayunpaman, nagkaroon ng malfunction at ang presyon ay naging sanhi ng isang butas sa dingding. Biglang nagkaroon ng maliit na pagsabog at lumipad ang airlock, nagpaikot-ikot saglit hanggang sa bumagsak ito. Nakaligtas si Mark sa insidente ngunit may nasira sa kanyang suit at nawawalan siya ng oxygen. Gumamit siya ng tape upang takpan ang lahat ng mga bitak at tinakpan ang suit sa tamang oras. Pagkatapos ay bumalik si Mark sa hub at nalungkot nang matuklasan na sinunog ng pagsabog ang lahat ng kanyang mga halaman. Pagkatapos kumuha ng ilang mga supply, tumungo siya upang magpalipas ng gabi sa rover, kung saan sumigaw siya sa pagkabigo bago nagpadala ng mensahe sa Earth. Sa NASA, ipinaalam ni Vincent sa iba na ang natitirang pagkain ay tatagal kay Mark ng hanggang 200 araw. Kaagad na nagpadala si Teddy ng utos para mas bilisan nila ang pagtatrabaho sa supply probe. Upang ibaling sa iba ang kanyang atensyon, ikinonekta ng NASA ang signal ni Mark kay Hermes at ngayon ay maaari na rin silang mag-message sa isa't isa. Kinabukasan ay nilinis ni Mark ang hardin at tinakpan ang butas na dulot ng pagsabog. Nang gabing iyon ay sinubukan niyang limitahan ng natitirang mga patatas ngunit nang marinig ang panibagong bagyo sa labas ay nagpalala lamang ng kanyang stress. Sa Earth, tinalakay ng astrodynamicist na si Rich ang oras ng paglalakbay ng probe kasama ng isang katrabaho. Gumawa siya ng isang biro tungkol sa Earth at Mars na hindi maganda ang posisyon at nagbigay ito ng inspirasyon sa isang ideya. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Teddy na humanap ng mga lugar sa protocol kung saan sila puputo ng oras para mas mabilis na magawa ang mga bagay-bagay. Sa ika-154 na araw, binawasan ni Mark ang kanyang mga pagkain sa pinakamababa at sinimulang ihalo ang mga ito sa gamot. Makalipas ang 4 na linggo, handa na ang pagsusuri at lahat ng nasa-nasa ay nagtipon upang panoorin ang paglulunsad. Sa una, mukhang maayos ito, ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan nila ang napakalaking precession at sa loob lamang ng ilang minuto, sumabog ang probe. Agad na nalungkot ang lahat sa silid at si Vincent ang may mahirap na misyon na sabihin ito kay Mark nang humingi siya ng update. Sa ika-186 na araw, pinadalhan ni Mark si Melissa ng mensahe na humihiling sa kanya na kamustahin ang kanyang mga magulang kapag dumating siya sa Earth at sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa kanilang oras sa Mars. Nais niyang malaman nila na mahal niya sila at namatay siya sa paggawa ng isang bagay na para sa mas nakakarami na ipinagmamalaki niya. Samantala, pinapanood ng China National Space Administration si Teddy sa isang panayam na nagpapaliwanag na nabigo ang probe dahil pinuto nila ang oras para sa pag-inspeksyon. Ang China ay may mas advanced na booster na maaaring makatulong sa NASA na gawin ng isang mas mabilis na paglulunsad ngunit ito ay classified information, kaya kung tutulong sila kailangan nilang panatilihin itong pribado at walang sino man sa mundo ang makakaalam. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Teddy ng tawag mula sa kanila at pumayag siya sa kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Habang sinusubukan ng mga inhinyero ng NASA na gumawa ng isa pang probe sa loob ng 28 araw, tinapos ni Rich ang kanyang mga kalkulasyon at lumipad upang makita si Vincent para sabihin sa kanya na mayroon siyang mas magandang plano. Nagorganisa si Vincent ng pagpupulong at gumawa si Rich ng visual na pagpapakita ng kanyang plano gamit ang stapler, sina Annie at Teddy. Sa halip na direktang ipadala ang probe sa Mars, maaari nilang gamitin ang Chinese booster para pigilan ang Hermes. Maaaring kunin ng mga tripulante ang mga supply at lumipad sa paligid ng Earth sa slingshot effect na magpapanatili sa bilis at mabilis na ipapadala ang mga ito pabalik sa Mars upang iligtas si Mark na kailangang makipagkita sa kanila sa MAV. Gayunpaman, magdaragdag ito ng 500 pang araw sa misyon ng crew. Iniisip ni Mitch na dapat pahintulutan si Melissa at ang iba pa na magpasya kung gusto nilang gawin ito o hindi, ngunit ayaw ni Teddy na ipagsapalaran ng kaligtasan ng isang buong koponan at inihayag na mananatili sila sa kanilang orihinal na plano sa halip na kay Rich. Sa Hermes, natuklasan ni Beth ang naka-encrypt na mensahe at binasa ito para matuklasan ang plano ni Rich.
Nagtipon ng mga tripulante upang talakayin kung ano ang dapat nilang gawin at si Melissa ay naglaan ng ilang sandali upang paalalahanan ang lahat ng mga kahihinatnan. Hindi nila makikita ang kanilang mga pamilya sa loob ng isang taon at dahil ito ay maituturing bilang paghihimagsik, sila ay hahatulan sa korte militar. Hindi pa banggitin na maaaring mabigo ang slingshot effect at mapatay silang lahat. Gayunpaman, hindi nagatubiling bumoto ang mga tripulante ng pagpabor sa paggawa nito. Sa NASA, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Beth na may biro tungkol kay Rich bago nila napansin ang paglipad ng Hermes na lumihis ng landas. Walang choice si Teddy kundi ipadala si Annie para kausapin ng press para sabihin sa kanila ang kanilang bagong plano. Nahulaan din niyang ipinadala ni Mitch sa Hermes ang impormasyon ng palihim at sinabi sa kanya na pagkatapos ng misyon na ito, kailangan niyang magbitiw. Sa ika-219 na araw, sinimulan ni Mark na baguhin ang rover dahil kakailanganin niyang magdala ng maraming gamit para makaligtas sa paglalakbay patungo sa hukay kung saan matatagpuan ang isa pang MAV. Ang NASA ay nagpapatakbo ng parehong mga pagsubok sa kanilang mga lab at nagpapadala sa kanya ng pinakabagong impormasyon upang matulungan siya. Dumating ang mga Chinese scientists sa mga opisina ng NASA para magtrabaho sa booster bagaman maraming problema sa komunikasyon dahil sa wika at kultura. Tumawag ang mga tauhan ng Hermes sa kanilang mga pamilya upang ipaalam sa kanila na kailangan nilang maghintay ng 500 pang araw upang muling magkita. Sa kalaunan, handa na ang rover at sinubukan ito ni Mark upang kumpirmahin na gumagana ng tama ang lahat. Ang bagong booster ay matagumpay ding nasubukan at ang probe ay nailunsad ng walang mga problema. Nahanap ito ng Hermes malapit sa Earth at ikinabit ito ng mga tripulante sa spaceship. Makalipas ang 7 buwan, sa wakas ay naghanda na si Mark na umalis. Ni-record niya ang kanyang huling log at pinatay ang lahat ng system sa hub. Pagkatapos ay minarkahan niya ang araw na 461 sa pader at pinirmahan ito bago sumakay sa rover. Mahaba ang paglalakbay na naghihinti sa kanya at kailangan niyang regular na huminto para i-recharge ang rover gamit ang mga solar panel na kinuha niya mula sa hub. Ginamit niya ang mga sandaling iyon para humanga sa tanawin at ipaalala sa kanyang sarili na siya ang unang taong bumisita sa karamihan ng mga lugar na iyon. Habang nagcho-charge, umiidlip din siya. Sa ika-517 na araw, natuklasan ni Mitch at ng mga inhinyero ang isang problema. Ang Hermes ay hindi makakapasok sa orbit ng Mars dahil mawawalan sila ng sapat na gasolina upang makauwi. Ang MAV ay maaari lamang makarating sa mababang orbit kaya kakailanganin ni Mark na pumunta ng mas mabilis para makatakas sa gravity. Upang makamit ito, kailangan nilang gawing mas magaan ng 5,000 kilo ang MAV. Iniisip ni Mitch na maaaring alisin ang mga bagay tulad ng mga upuan, control panel, at maging ang ilan sa survival system. Kailangang isuot ni Mark ang kanyang suit para makahinga at ang mga tauhan ng Hermes ang magpapilot sa MAV ng malayuan nang walang backup na mga komunikasyon. Ang masaklap pa, kailangan nilang tanggalin ang nose airlock at ang mga bintana para matakpan ang tuktok ng MAV gamit ang canvas sa halip. Napakaraming panganib na nagbibigay sa misyon na ito ng mataas na pagkakataong mabigo, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Nang ipadala nila ang plano kay Mark, hindi siya makapaniwala. Sa ika-538 na araw, sa wakas ay nakarating si Mark sa hukay at nag-record ng isa pang log na nagmumura tungkol sa kabaliwan ng plano. Gayunpaman, inamin din niya na gusto niya ang pagiging pinakamabilis na tao sa kasaysayan ng paglalakbay sa kalawakan. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtrabaho sa lahat ng mga pagbabago, inalis ang lahat ng mga bahagi ng MAV. Hanggang sa matira ang mga kinakailangan lamang at tiniyak na takpan ng canvas ang tuktok. Sa ika-560 na araw, tinalakay ni Melissa ang planong iligtas si Mark na nagtalaga ng trabaho sa bawat tripulante upang matiyak na magiging maayos ito. Kung magkaroon ng problema, handa silang tumalon mula sa Hermes upang puntahan ang kanilang kaibigan. Kinabukasan ay kinain ni Mark ang huling supply ng kanyang pagkain at nag-iwan ng log para sa astronaut na makakahanap ng rover sa hinaharap na nagsasabing alagaan ito dahil nailigtas nito ang kanyang buhay. Sa Earth, nagtitipon ng mga tao sa labas ng gusali ng NASA at sa mga lansangan ng malalaking lungsod sa buong mundo para panoorin ang rescue mission. Pagkatapos mag-ahit ng kanyang balbas at maggupit ng kanyang buhok, isinuot ni Mark ang suit at sa wakas ay pumasok sa MAV ngayong nasa malapit ang Hermes. Maaari na silang makipag-usap kay Mark sa pamamagitan ng komunikasyon sa halip na magpadala ng mga text at umiyak siya habang nagpapasalamat sa kanyang mga kaibigan sa pagbabalik para sa kanya. Ginawa ni Melissa ang countdown at ang MAV ay lumipad ng walang anumang problema. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang minuto ng paglipad ay natanggal ang canvas at nagbago ang presyon sa cabin na nagpahina kay Mark hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Malayo ang isinara ng Hermes ang booster at natuklasan na ang MAV ay wala ng gasolina, kaya malayo pa rin ito mula sa pangunahing ship kaysa sa pinlano. Maayos ito ng mga tripulante sa pamamagitan ng paggamit ng ilan sa kanilang backup na gasolina, gayunpaman, gagawin itong masyadong mabilis ang takbo para sa interception.
Sa sandaling iyon ay nagising si Mark at sinabi sa kanila na ayos lang siya kung hindi nila binibilang ang kanyang mga nabaling tadyang. Nang marinig niya ang tungkol sa problema, nagmungkahi siya ng bagong plano. Maaari niyang tusukin ang kanyang suit at gamitin ang paglabas ng hangin bilang isang thruster upang lumipad patungo sa Hermes. Ito ay masamang plano, ngunit binigyang inspirasyon nito si Melissa na may katulad na ideya. Maaari nilang pasabugin ang airlock at ang lumalabas na hangin ay magbibigay sa kanila ng sipa na kailangan nila. Ito ay lubhang mapanganib ngunit wala silang mga pagpipilian, kaya tinawagan ni Melissa si Alex at hiniling sa kanya na magsimulang gumawa ng bomba. Gamit ang mga supply ng ship kasama ang simpleng asukal, gumawa si Alex ng bomba na mas malakas kaysa dinamita. Inilagay ito ni Chris sa airlock bago lumutang palayo. Sa cockpit, ipinakita ng mga kalkulasyon na magkakaroon pa rin ng kaunting pagkakaiba sa distansya kaya inihayag ni Melissa na lalabas siya at nagmamadaling nagsuot ng suit. Nang sa wakas ay sumabog ang bomba, ang airlock ay nawasak at lumikha ng nais na epekto. Sa sandaling malapit na ang Hermes sa MAV hanggat maaari, ikinabit ni Chris si Melissa para makapunta siya sa spacewalk upang iligtas si Mark. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang haba ng lubid kaya ginawa ni Mark ang kanyang ideya. Tinusok niya ang kanyang suit at ang hangin ay agad na nagsimulang itulak siya sa paligid. Nahirapan siyang kontrolin ito ngunit kalaunan ay nagawa niyang lumipad palabas ng MAV. Sa paggawa ng mga kalkulasyon ng kanyang mga tauhan, inayos ni Melissa ang kanyang direksyon at inabot niya upang hawakan si Mark nang siya ay dumaan. Gayunpaman, masyado siyang mabilis at ang kanilang mga kamay ay nagbunggo lamang. Mabuti na lamang at nakahawak siya sa lubid at nagsimulang maghila si Melissa hanggang sa tuluyan na silang muling magkasama. Hinila sila ng mga tripulante bago ipinaalam sa Earth na naging maayos ang mission at nagdiwang ang lahat sa buong mundo. Nang makarecover na si Mark mula sa karanasang ito at malusog na muli, naging survival instructor siya para sa mga kandidato ng astronaut. Makalipas ang 3 taon, matagumpay na nailunsad ang bagong misyon sa Mars. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.